Pakikisama ni Sara kay Pangulong Marcos, pakitang tao lang. Sa designated survivor comment, pakitang tao lang umano ang ipinakikitang pakikisama ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang duda ni Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative David J. Suarez matapos sabihin ni VP Sara na hindi siya dadalo sa darating na State of the Nation address ni Pangulong Marcos sa Hulyo 22 dahil itinatalaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Offhand, the VP's statements are not what we expected from someone holding the second highest office in the land. Ang kanyang pahayag ay nagpapakita ng kakulangan ng maturity na dapat ay taglay niya bilang isang mataas na opisyal ng gobyerno, dagdag pa ng mambabatas. Nagpahayag din ng pangamba si Suarez sa posibleng negatibong epekto ng hindi magandang komento ng pahayag na ito ni VP Duterte sa pagtatalaga sa kanyang sarili bilang designated survivor. It raises a critical question: what are the implications of such a statement for the safety and unity of our government leaders? Regardless of the intentions, her remark is a reminder of the importance of ensuring the security and safety of the President and other officials in the line of succession, giit pa ni Suarez. Ayon kay Suarez, ang pahayag ni Sara ay tila nagpapalakas sa lumalaking hinala na ang kanyang pagpapakita ng pakikiisa kay Pangulong Marcos noon ay pakitang tao lamang. Ngayon ay mas nagiging malinaw sa atin ang tunay na intensyon at pagkatao ni Vice President Sara Duterte, ayon pa kay Suarez. Yan yung masamang balita. Hindi dadalo ang Vice President ng Pilipinas na si Sara Duterte sa SONA ni PBBM sa darating na July 22. Kaya maraming mga mambabatas ang nagpapahayag ng iba't ibang opinyon at pangamba tungkol sa ibig sabihin ni VP Sara na designated survivor comment niya at hindi niya pagdalo sa SONA ni PBBM. Kaya dapat itong politika talagang magulo dito sa ating bansa. Kaya hindi maasenso ang Pilipinas.